Huwag nang sumuko ngayon ha. Parang umakyat ka na ng bundok, malapit ka na sa tuktok. Isipin mo, lahat ba ng itinuro sa'yo tungkol sa tagumpay, tama nga ba? Baka naman mali? Taon-taon mong pinaghirapan ang pag-aaral, ang trabaho, ang mga certifications, tapos heto ka pa rin, kulang sa pera, frustrated, naiinggit sa iba, tanong ng tanong sa sarili, ano kaya ang meron sa kanila na wala sa akin? Secret. Hindi naman sa mas matalino sila, mas mayaman, o anak ng mayaman. May isang simpleng ugali lang, isang maliit na bagay na hindi mo man lang mapapansin, pero bumabago ng lahat. At karamihan, hindi ito napapansin. Kung sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na utang, takot, at pare-parehong resulta, manood ka hanggang sa huli. Dahil to, pwedeng maging game changer sa buhay mo. Ang karamihan kasi, minamaliit nila ang power ng paulit-ulit na paggawa. Iniisip nilang kailangan ng bago, magic trick, shortcut. Pero hindi yon ang nagbabago ng buhay. Ang nagbabago ng buhay ay ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng tamang ideya, sa tamang paraan, hanggang sa maging parte na ito ng pagkatao mo. Yan ang nagpalaya sa akin mula sa walang kwentang buhay, salat sa pera at confidence, tungo sa buhay na pinipili ko kung saan titira, sino ang kakausapin, at paano mamumuhay. At alam mo kung saan nagsimula yon? Isang simpleng audio. Isang recording na paulit-ulit kong pinakinggan, mahigit 1,000 beses. Si Earl Nightingale yon. Bawat salita, parang may gustong ituro sa akin na hindi ko pa naiintindihan. Sabi niya, tendensyang maliitin ang kaya nating gawin at palakihin ang kaya ng iba. At ang nakakatuwa. Sang-ayon ako. Sa utak ko, tama yon. Pero may parte sa akin na naniniwala pa ring totoo lang yon sa iba. Dito pumapasok ang ugali. Ang paulit-ulit na paggawa ay hindi lang basta pakikinig ulit. I-absorb mo yung idea ng buong puso, damdamin mo, isipin mo, tanungin mo ang sarili araw-araw kung bakit ka pa rin nananatili sa ganoong sitwasyon, kahit kaya mo nang umunlad. Ilang beses mo na bang kinwestiyon ang sarili mo dahil lang may mukhang mas handa sa'yo? Ilang beses ka nang sumuko dahil iniisip mong hindi ka matalino o huli na ang lahat? Ang utak natin parang muscle. Kung araw-araw mong bubuhayin ang isang thought, lalago yon. At kung ang thought na yon ay, hindi ko kaya, ano sa tingin mo ang mangyayari? Mabubuhay ka sa ilalim ng iyong potential dahil paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo ang kasinungalingan na yon. Naalala ko yung panahon na halos wala akong pera. Maliit na kwarto lang ang tinutulugan ko, wala akong passion sa trabaho ko, at ang kinikita ko, kulang na kulang para sa pang-araw-araw. Pero kahit ganon, nang marinig ko ulit yung audio, mga 100 beses na, may nagbago. Hindi dahil bago yon, kundi dahil finally, yun na yung tamang lugar sa loob ko para sa ideyang yon. Ang paulit-ulit na paggawa ang nagdala noon. Mukhang simple lang, pero dahil nga simple, hindi napapansin ng karamihan. Napatunayan na yan ng science. May study sa Journal of Neuroscience na nagsasabi na ang pag-uulit ay nag-activate ng long-term potentiation na nagpapalakas ng connections sa utak. Ibig sabihin, ang paulit-ulit mong ginagawa, iniisip na importante ng utak mo at sinisimulang gawing realidad sa loob mo. At ang realidad sa loob mo, nagmumold ng realidad sa labas. Walang magic. May neuroscience. May disiplina. Baka itatanong mo, ano ba ang ulitin? Sagot, ulitin mo yung gusto mong paniwalaan, hindi yung ipinapakita sa'yo ng realidad ngayon. Kasi ang realidad, refleksyon lang ng paulit-ulit mong ginagawa. Kung gusto mo ng mas maraming pera, tumigil ka sa pag-isip na mahirap ang buhay. Kung gusto mong magpalit ng trabaho, tigilan mo ang pag-isip na huli na. At kung gusto mong umunlad, tumigil ka na sa pag-isip na para lang sa survival ang buhay mo. Mga ideya lang yan. At pwedeng palitan ang mga ideya. Pero ito ang importante, hindi yon pwede minsan lang sa isang linggo. Hindi pwedeng isang beses mo lang sasabihin at kakalimutan mo na kinabukasan. Araw-araw yon. May emosyon. May determinasyon. I-grave mo yon sa puso mo. Nang simulan kong ulitin araw-araw na mayaman ako, kahit wala pa akong $20 sa bulsa. Nagbago ang mga bagay-bagay. Hindi ang mundo ang nagbago, ang perception ko ang nagbago. At kapag nagbago ang perception mo, nagbabago ang lahat. Maraming tao ang lumalapit sa akin, Bob, lahat na ng paraan ginawa ko, wala pa rin. Pero kapag tinanong ko, gaano katagal mo tinangka? Ilang beses mo inulit?
Gaano mo kinilig? Gaano kasigurado? Tahimik na lang sila. Kasi ang totoo, karamihan, hindi nagpapatuloy ng sapat. Tanong, ilang beses mo kailangang ulitin ang kasinungalingan para maniwala ka? 2? 3? 10? Isipin mo, paano kung gagamitin mo yung natural na mekanismo ng utak mo para ulitin ang isang powerful na katotohanan hanggang sa mapalitan nito lahat ng humahadlang sa'yo? Alam kong simple lang sa pandinig, pero kung simple lang naman, bakit hindi mo pa ginagawa? Hindi naman kailanman ang complexity ang problema. Ang commitment ang problema. At hindi kita kinokondena. Naranasan ko na yan. Ako rin yon dati. Sinasabi ko, ang corny naman yan, hanggang sa ma-realize kong ako pala ang corny, dahil iniisip kong kailangan ng komplikadong bagay para magbago ang buhay. Ngayon, hamon ko sa'yo. Pumili ka ng isang ideya na gusto mong itatak sa utak mo. Isulat mo sa papel. Basahin mo ng 3 beses sa isang araw, habang nakatingin sa mga mata mo sa salamin. Gawin mo yan ng 7 araw. Kung seryoso ka, mapapansin mo ang pagbabago. Subtle, pero totoo. Kasi ang paulit-ulit mong ginagawa ay nagiging paniniwala. At ang paniniwala mo ang limitasyon ng buhay mo. Hindi ako espesyal. Matyaga lang ako. At yan ang kailangan mong maging simula ngayon. Matyaga sa tamang ideya. Kasi ang paulit-ulit na paggawa ng powerful na ideya ay ang pinaka-napapabayaan at pinaka-nakakapagbagong ugali. Malinaw pa rin sa akin yung araw na yon, parang kahapon lang. Nasa Toronto Fire Department ako noon. Mahirap ang trabaho ko, pero halos hindi ko mabayaran ang mga bills ko. Wala man lang umuusad. Iniisip ko, ganito na lang ba? Gising, trabaho, uwi, pagod, walang pera. Parang napilitan lang akong pumasok sa routine na hindi naman akin, at ang mas masama, walang nakikitang paraan palabas. Tapos may isang lalaki, ordinaryong tao lang, pero may extraordinaryong vision, pumasok sa buhay ko. Hindi siya sikat, hindi rin multimilyonaryo. Pero nakita niya ako sa paraang hindi ko kayang makita ang sarili ko. Binigyan niya ako ng libro, Think and Grow Rich, at may sinabi siyang hindi ko malilimutan, kung gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, hanggang malaman mong nagsisinungaling ako, magiging winner ka. Sobrang confident niya na paralyze ako. Tapos sabi pa niya, at hindi ako nagsisinungaling. Alam ko ang pinagsasabi ko. Nung oras na yon, 2 lang ang option ko, ituloy ang daan ko, na puro pagkabigo lang naman ang hatid o magtiwala sa isang taong may nakikitang bagay sa akin na wala pa akong lakas ng loob na makita. Nagtiwala ako. At nagbago ang lahat. Iniisip ng mga tao na nagsisimula ang tagumpay sa swerte. Kailangan mong nasa tamang lugar sa tamang oras. Pero hindi. Ang tagumpay, madalas, nagsisimula sa isang simpleng pagpapakumbaba, aminin mong kailangan mo ng gabay. Na mag-isa ka, baka paulit-ulit ka lang umiikot. At walang masama doon. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang taong nakapunta na sa gustong mong puntahan. Sinunod ko ang lahat ng instruction ng lalaking yon. Bawat payo, bawat exercise, bawat thought na pinagawa niya, ginawa ko. Hindi ako nagtanong, sinunod ko. Resulta. Sa wala pang 1 taon, umakyat ako mula $4,000 papunta sa $175,000. Tapos, umabot pa ako ng 1,000,000. At alam mo ba ang ginagawa ko? Naglilinis ako ng sahig. Pero hindi naman yung sahig. Hindi naman yung trabaho. Ang state of mind ko. Ang paraan ng pag-iisip ko. At yung paraan ng pag-iisip ko ay namold ng taong nagbigay sa akin ng direksyon. Ilang tao ba ang kilala mo na palipat-lipat ng opportunity pero wala namang tunay na progress? Iniisip nilang ang problema ay yung trabaho, yung market, o ang ekonomiya. Pero madalas, ang kulang ay direction. Isang malinaw na landas. Isang boses na magsasabi, dito ang daan. Go! May research ang American Psychological Association na nagsasabi na ang mga taong may mentor ay mas mataas ng mahigit 75% ang chance na maabot ang professional goals nila ng mas mabilis. At hindi yon nagkataon lang. Nakikita ng mentor ang hindi mo pa nakikita. Tinutulungan ka nilang paikliin ang daan. Alisin ang ingay. I-focus ka sa importante. Pero may detalye, dapat handa kang makinig. Kilala ko ang mga matatalinong tao, may mga amazing talents, pero hindi umuusad dahil masyadong proud para humingi ng tulong.
Ako, wala akong ganong luxury. Wala akong pera, walang direksyon, at sira ang confidence ko. Kaya nang tulungan ako ng lalaking yon, kumapit ako ng mahigpit. At kung nakikinig ka ngayon at pakiramdam mo, lahat na ng paraan ginawa mo na, pagod ka na, wala pa ring nangyayari, baka ang kulang hindi na pagsisikap, kundi direksyon. Baka ang kailangan mo ay isang taong makakakita sa iyo ng iba. Na magsasabi, kaya mo yan. Pero ganito ang gawin mo. Ngayon, ako na yung taong yon para sa maraming tao. Pero dahil may isang taong naging ganon para sa akin. At hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Ang mas nakakabilib, hindi lang business strategies ang itinuro sa akin ng mentor ko. Tinuruan niya akong mag-isip. Tinuruan niya akong hindi katapusan ang pagkabigo, feedback yon. Tinuruan niya akong ang realidad ko sa labas ay refleksyon lang ng paniniwala ko sa kung ano ang kaya kong gawin. At iyon ang nagbago ng buong buhay ko. Matagal akong natakot magkamali. Takot na subukan ng isang bagay at mabigo. Pero ang natuklasan ko, ang takot ay lumalaki lang kapag wala kang clarity. Kapag may nagpakita sa iyo ng daan at sinabing, "Trust me, gawin mo ang next step," mawawala ang takot mo. Ang kakaiba, mas gusto pang magkamali ng mag-isa ng iba kaysa aminin na kailangan nila ng mentor. Pero tanungin ko kayo, ilang beses mo kaya susubukang hulaan ang daan bago mo malaman na may taong may hawak na ng mapa? Pwede kong ipagpatuloy ang paglilinis ng parehong office, kumikita ng $30 sa isang buwan. Pero natuto akong umakyat. Mag-isip na parang karapat-dapat ako sa higit pa. Natuto akong lumago. At nagsimula yon sa simpleng pagtitiwala, sumunod sa guidance ng taong mas marunong sa akin. Baka naghihintay ka ngayon ng sign, idea, solution. Pero paano kung ang sign na yan ay itong mensahe na to? Paano kung sinasabi ng buhay ngayon, hindi mo kailangang gawin to mag-isa? Hindi magic ang pagbabago ko. Decision yon. At ang desisyon na yon ay nagsimula sa pagsasabi kong sa taong nakakakilala sa daan. Kaya tingnan mo sa paligid mo. May taong gustong tumulong sa'yo. May direksyon ba na iniiwasan mo dahil sa takot na magmukhang mahina o hindi handa? Ano man ang sagot mo, tandaan mo, nakarating lang ako dito dahil una kong inamin na hindi ko alam ang lahat. At iyon, ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Matagal akong naniniwala na ang tagumpay ay sa katalinuhan, sa edukasyon, o sa pagiging anak ng mayaman. Yan ang bitag na kinakabit ng karamihan. Iniisip nilang kailangan nila ng external factors para maging karapat-dapat sa mas magandang buhay. Pero iba pala ang totoo at baka matakot ka sa una. Naranasan ko to nang magsimulang kumita ng malaki, kahit wala akong degree, kahit walang experience. Naglilinis lang ako ng sahig. Yun lang. Tapos mas malaki pa ang kinikita ko kaysa sa mga executive na nakasuit at may diploma. Nalito ako. Hindi makapaniwala. Paano ako, isang taong halos hindi natapos ang high school, mapapantayan ang kinikita ng mga taong sumunod sa tamang landas ng lipunan? Doon ko na-realize ang bagay na magbabago ng lahat, hindi ang katalinuhan o ang natutunan mo sa school ang nagdidikta sa resulta mo. Ang image mo sa sarili mo. Ang self-image. Ang tingin mo sa sarili mo ang nagdidikta kung hanggang saan ka kaya. Hindi ginagawa ng utak ang gusto mo. Ginagawa niya ang iniisip mong kaya mong mabuhay. At kung maliit ang tingin mo sa sarili mo, limitado, kawawa, hindi mo namamalayan, sinisira mo ang kahit anong bagay na makapagpapabago noon. Kahit na magandang oportunidad ang dumating, makakahanap ka ng paraan para iwasan o sirain yon. Kasi deep inside, hindi naman pala yon bagay sa self-image mo. Naranasan ko yan. Nang magsimulang kumita, may part sa akin na hindi naniniwala na totoo yon. Parang may mali palagi. At minsan, may nangyayaring mali nga. Hindi dahil may kumukonspira laban sa akin, kundi dahil hindi pa na-adjust ang self-image ko sa bagong antas ng buhay na sinusubukan kong makamit. Nagbago ang lahat ng maintindihan kong kailangan kong baguhin ang tingin ko sa sarili ko. Hindi lang wish na magkaroon ng magandang buhay, kundi maniwala, madama, makita sa isipan na para bang akin na yon. Araw-araw. May oras ako sa umaga na ini-imagine ko ang sarili ko bilang isang successful, confident, at peaceful na tao. At habang ginagawa ko yon, mas nagiging natural yon. Sinusuportahan yan ng science.
May study ang Stanford University na nagsasabi na ang pag-imagine sa sarili mong nakakamit ang goals mo ay nag-activate ng mga parehong areas sa utak na ginagamit sa tunay na paggawa. Ibig sabihin, umaandar na ang utak mo na parang totoo na. At pag nangyari iyon sa loob, magsasync na iyon sa labas. Pero tandaan, hindi to magic. Hindi sapat ang sabihin mo lang na mayaman ako at maghintay ng miracle. Process to, ugali to, parang pag-exercise ng muscle. At gaya ng hindi kagaganda ang katawan mo kung minsan lang sa isang buwan pumunta sa irin, hindi mo rin mababago ang self-image mo sa isang beses na pag-isip. Ang paulit-ulit na paggawa kasama ang emosyon ang nagbabago. Kailangan mong madama. Kailangan mong makita sa isipan mo. Kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo hanggang wala ng duda. At pag matibay na yung bagong image, mapapansin mo, ang mga opportunities na malayo dati, biglang lalapit. Magbabago ang trato sa iyo ng mga tao. Magbabago ang ugali mo. At magiging cycle yon. Kasi ang mundo ay umaayon sa paraan ng pagpapakita mo. At confident ka lang magpakita kapag naniniwala ka sa sarili mong halaga. Nakakita na ako ng mga talented na tao na nabigo dahil hindi sila naniniwala sa sarili nila. At nakakita na rin ako ng ordinaryong tao na hindi pinapansin, nakamit ang mga ekstraordinaryong bagay dahil binago nila ang tingin nila sa sarili nila. At ito ang importante, walang makakagawa noon para sa'yo. Kahit gaano karami ang magsabi sa'yo na kaya mo. Kung hindi ka naniniwala, wala pa ring nagbabago. Naalala ko yung isang babae na sumali sa program namin. Matalino, masipag, lahat ginagawa niya ng tama. Pero takot siyang mag-charge para sa trabaho niya. Iniisip niyang hindi siya karapat-dapat. Naniniwala siyang hindi siya magaling. Nang simulan naming baguhin ang self-image niya, nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang buwan, triple ang kinikita niya. Hindi dahil may natutunan siyang bago, kundi dahil naniwala na siya sa sarili niyang halaga. At yan ang gusto kong maintindihan mo ngayon. Hindi sa pagpapanggap na confident ka, kundi sa pagiging confident. Sa loob. Pwede kang gumamit ng affirmations, magpalit ng damit, magpagupit, pero kung ang image sa loob mo ay ganoon pa rin, ang mundo ay sasagot sa image na yon, hindi sa panlabas mong anyo. Ngayon, isipin mo ng mabuti, paano mo ba nakikita ang sarili mo? Bilang isang taong handa ng umunlad o bilang isang taong kailangan pang patunayan ang sarili? Bilang isang taong karapat-dapat sa tagumpay o bilang isang taong kailangan pang i-mag-deserve? Kung hindi tugma ang self-image mo sa gusto mo, mahihirapan ka. Pero pag nagkasundo na sila, ang dating imposible ay magiging natural. Simula ngayon, baguhin mo ang tingin mo sa sarili mo. Maglaan ka ng ilang minuto araw-araw para isipin, ng detalyado, ang pinakamatagumpay na version mo. Isipin mo kung nasaan ka, sino ang kasama mo, ano ang nararamdaman mo, paano ka magsalita, kumilos. Pakiramdam mo na ikaw na yon. Gawin mo yung ugali. Kasi habang ginagawa mo yon, mas madali nang maniwala. At pag naniniwala ka na talaga, ang mundo ay wala ng choice kundi umangkop sa bagong image mo. Lahat nagsisimula sa loob. Lagi. At ang self-image ang lupa kung saan itatanim ang lahat ng gusto mo o pipigilan na tumubo. Ang pagpili ay sayo. Napansin mo na ba kung paano ang iba ay nag-improve saglit pagkatapos magbasa ng libro o manood ng seminar, tapos babalik din sa dati? May motivation sila saglit, nagpaplano, may ginagawa tapos nawawala na. Hindi nagtatagal ang resulta. Paulit-ulit na cycle. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila natutunang panatilihin ang resulta. Nakita ko na yan sa daan-daang tao sa karir ko. At ako mismo, naranasan ko yan. Magbabasa ako ng inspiring na bagay, magiging masaya, gagawa ng action, pero babalik din sa dati. Nang maintindihan ko lang ang mekanismo ng utak, at kung paano maging consistent sa intention at emosyon, nagbago na talaga ang lahat. Ang resultang hindi nagtatagal, hindi resulta yon. Ilusyon lang yon. At ang susi para maging parte na yon sa'yo ay ang pagbuo ng identity at behavior ng sabay. Ang isa ay hindi kayang suportahan ang isa kung wala ang isa. Madalas kong banggitin ang pag-uulit at may koneksyon yon sa pagpapanatili ng resulta. Pero may isa pang kailangan, emosyon. Ang utak ay nag-encode ng maayos ang mga bagay na may malakas na emosyon. Kaya ang traumatic experiences, matagal nating naalala. Pero dahil din dito, isang malalim na desisyon ay pwedeng magbago ng buhay.
Sa amin sa Proctor Gallagher Institute, gumawa kami ng paraan para matulungan ang mga tao na hindi lang makamit ang magagandang resulta, kundi mapanatili iyon ng matagal. At kaya namin yon dahil naintindihan namin na ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa isip. Sa identity. Pag kumilos ka na parang ikaw na yung tao na mayroon na ng gusto mo, may mag-organize sa loob mo. Magbabago ang choices. Magbabago ang habits. Magbabago ang decisions. Malalim ang proseso na pinagdaanan ko nang kailangan kong harapin ang pagiging mahiyain ko. Isa akong taong mas gusto pang manahimik sa isang room kaysa magsalita at magmukhang tanga. Iniiwasan ko ang anumang exposure. Tahimik. Mahiyain. Ayaw ko ring magtanong sa public kahit gusto na gusto kong malaman ang sagot. Pero deep inside, gusto kong ibahagi ang natutunan ko. Alam kong mahalaga yon pero ang insecurity ko ang pumipigil sa akin. Tapos nanood ako ng talk ni Bill Gove. Nakamik siya sa stage, ang galing ng presence niya. May sinabi siyang tumatak sa akin, kung gusto kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi yung inaasahan ng iba. Ang tunay na ako. Na-shock ako. Doon mismo sa likod, nagdesisyon ako. Hindi lang ako matututong magsalita gaya niya. Hihingi ako ng tulong sa kanya. At ginawa ko nga. Hindi madali. Matagal bago ako nagkaroon ng confidence. Bago ko na-overcome ang takot na husgahan. Pero alam mo ba ang nangyari? Unti-unti akong nag-expose araw-araw sa maliliit na actions. Bawat pagdaig ko sa takot ko, kahit ilang segundo lang, nagiging mas malakas na version ako ng sarili ko. At ang consistency, nag-ugat na. Dumating sa point na parte na yon sa akin. Ngayon, kaya ko nang magsalita sa harap ng 20,000 tao at maramdaman ang saya, connection, kalayaan. Hindi yan swerte. Yan ang resultang nagtatagal. Gusto mo bang baguhin ang buhay mo? Huwag mong hintayin ang malaking himala, simulan mo sa maliliit na hakbang na may pusong puno ng sigla. Isipin mo, ano ba ang gusto mong maging? Isulat mo yon araw-araw, hindi basta sulat lang, ha? Damhin mo. Maging isa ka na sa taong yon habang sinusulat mo. Isipin ang iyong tagumpay, ang iyong ginhawa, ang iyong kalayaan. Parang pelikula sa isipan, ulitin mo ng 10 beses, araw-araw, 21 days straight. Ganito, ako ay matapang, determinado, at puno ng tiwala sa sarili. Hindi to magic, pero ito ang susi. Ang paulit-ulit na pagsasanay, ang pag-ugnay ng damdamin sa iyong mithiin, yun ang magbubukas ng pinto sa tunay na pagbabago. Hindi lang basta pagbabago, ha? Pagbabagong mananatili, pagbabagong magiging parte na ng pagkatao mo. Yung tipong kahit anong bagyo pa ang dumating, hindi ka matitinag. Ang pagsusumikap ay hindi sprint, kundi marathon. May mga araw na mapapagod ka, pero ang pagtitiyaga ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Tandaan mo, ang lahat ay nagsisimula sa loob. Ang iyong pananaw, ang iyong paniniwala, ang iyong aksyon, ito ang bumubuo ng iyong mundo. Hindi ito sadyang kapalaran, ito ay bunga ng iyong mga desisyon. Kaya, huwag kang matakot. Simulan mo na. Magsimula sa isang maliit na hakbang, isang simpleng gawi, pero gawin mo to ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang nasa harap mo ngayon ay ang iyong unang hakbang. Samahan mo ako. Tara na, sama-sama tayong lumipad patungo sa iyong mga pangarap.